Ano ba yan? Ang tagal mo namang pumirma. Wala kang silbi. Puro ka lang kain sa bahay namin ng 3 taon. Ni hindi ka man lang makapag-anak, hindi mo pa matulungan ang asawa mo. Ang anak kong si Kiko, tech billionaire na ngayon, may bilyon-bilyong ari-arian. Sa tingin mo, karapat-dapat ka pa bang tumayo sa tabi niya? Naulila ka lang. Sumakit ang tenga ni Yasi mula sa matinis na boses ni Aling Nena. Hindi na nakakagulat. Simula nang maghiwalay sila ni Kiko, naging mas matindi ang pagmamaliit sa kanya ang dating biyenan. Naku, hindi ba nakakarelate kayo sa mga ganitong eksena? Ang daming nakakaranas ang pangmamaliit at pang-aapi. I share niyo naman sa comment section ang inyong mga karanasan. Pagkatapos ang matagal na pagtitiis, nagpasya si Yasi, 29, natapusin na ang lahat. Madalas niyang naririnig na ang masyadong matatalinong babae raw ay madalas daw makaranas ang hirap. 3 taon na ang nakalipas, hindi siya naniniwala doon. Nang pumayak siyang pakasalan si Kiko, itinago niya ang kanyang PhD sa teknolohiya mula sa Stanford. Itinago niya ang kanyang pagkatao bilang nag-isang tagapagmana ng Imperium Capital, isang pondongang pamumuhunan, para lang maging isang simpleng asawa, na nagluluto ng hapunan para sa kanya. Si Kiko, na nunay nagsisimula, palangat may matining pakmamatas ngunit walang sapat na kapital. Ginamit ni Yasi ang kanyang pagiging anonymous investor mula sa ibang bansa sa pamamagitan ng iba't ibang cover, at lihim na naglagay ng 2.5 bilyong piso sa Tenova, ang kumpanya ni Kiko, kasama ang buong core technology source code na isinulat niya mismo. Gusto niyang maging proud si Kiko. Gusto niyang makaroon si Kiko ang buong mundo. Ngunit nakalimutan niya ang isang bagay. Ang nga lalaki, kapag nakatayo sa tuktok gamit ang ngapangang iba, ay, madalas na ilusyon na iyon ay kanilang sariling mga pakpak. Isang umagang Mayo 2026. Matindi ang sikat ng araw sa Maynila, na para bang gusto nitong sunugin ang lahat. Umupo si Yasi sa arbitration room en Negrame Korte Suprema, nakikinig sa lumang bentilador na umalinggaw. Sa harap niya ay si Kiko. Nakasuot siya nga mahaling bispok na BBX suite na nakakahalaga nga 100,000. Makintap ang buhok na Miguel. At mayroong Patek Philippe na relo sa pulso na siya mismo ang nagutos na bilumin sa isang anonymous auction at ibinigay sa kanya para sa kanilang unang anibersaryo ng kumpanya. Sa tabi niya, si Kyra, nagpapakute at nakasapo ang mahabang binti. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay sobrang tapang na natabunan ang amoy ng tuyong papel sa korte. Sumandal siya sa balikat ni Kiko. Ang kanyang nga mata ay nanunukso, at nagpakita ng ngiti na puno ngawa. Samantala, si Aling Nena, ang kanyang biyenan, ay nakaupo sa likuran. Patuloy na nakpapaypay ngang silk fan, at bumubulong ngang makmura na walang tigil. Pumirma ka na para matapos na, sabi ni Aling Nena na matinisang boses, na umalinggaw sa apat na dingding. Hindi sumagot si Yasi. Tiningnan lang niya si Kiko. Inayos niya ang kanyang cuffling. At umubo. Sinisikap na ipakita ang sarili bilang isang matagumpay at mapakbigay na lalaki. Yasi, 3 taon tayong mag-asawa. Ayokong mahiwalay tayo ng masama. Ang luma nating tsondo sa tagwik, ililipat ko sa pangalan mo. Naglipat din ako ng 500 milyon sa akon mo. Tanggapin mo ang perang yan. Mahanap kang normal na trabaho at mabuhay ka. Huwag kang gagawang eskandalo. At huwag kang lalapit sa media. Ang nga nasa high society ngayon ay ayaw gulo. Ikakasal na kami ni Kyra. Anak siya nga ngali. Ang suporta niya ang magdadala sa Tenova sa international market. Kailangan kong asawang kapantay ko. Naintindihan mo ba? Napangiti si Yasi. Isang bahagyang ngiti na mapait ngunit lamig na lamig hanggang sa buto. Kapantay. Kinuha niya ang isang hacker na mahilig magpakitang tao, nalubok sa utang sa credit card, at binalot sa damit ng isang mayamang dalaga. Pagkatapos ay ipinagmamalaki ang kanilang pagiging kapantay. Ang huling piraso ang pagmamahal na parang abo sa kanyang puso ay tuluyang nawala sa hangin dahil sa kanyang katangahan. Kinuha ni Yasi ang ballpen ang clear ang korte. Nang walang pag-aalinlangan, mabilis niyang pinirmahan ng divorce agreement. Sige, mahiwalay na tayo. Mula sa oras na ito, tapos na tayo. Hindi ko kukunin ang pera mo. Itago mo na lang ang kondo bilang alaala. Kumunot ang nuni Kiko. Tila nagulat sa pagiging determinado ni Yasi. Samantala, si Kyra ay nagtakip ng bibig at humagihik. Hinimas ang dibdib ni Kiko. Kita mo, babe. May dignidad siya. Igalang na lang natin ang desisyon niya. Mamaya, magdiwang tayo sa isang 5-star restaurant sa Landmark.
Ha, babe. Nakareserba na ako ang VIP table. Naku, sa wakas. Siguradong triple ang kita ang kumpanya mo ngayong taon. Bulalas ni Aling Nena. Masayang pumapalakpak sa kanyang hita at tumayo. Dapat neting ipagdiwang ng malaki. Linisin ang bahay para salubungin ang bagong yaman. Tara na. Anak, ayokong makasama ang nga mahirap. Baka mahawa pa ako. Umalis sila sa arbitrasyon room. Ang tunohang kanilang masapatos sa sahi ay mayabang. Ang kanilang matawa ay malakas na parang nanalo ang loto. Walang sinuman ang lumingon kay Yasi. Walang sinuman ang nakakaalala na nang ang Tenofa ay nasa bingit ng pakalugi 2 taon na ang nakalipas. Siya ang nakpuyat ng 30 gabi upang ayusin ang nabutas sa sistema. Siya ang lihim na nakmamanipula sa stock market upang iligtas ang kanilang mga stock. Dahan-dahan kinuha ni Yasi ang kanyang bag. Tiningnan siyang clerk ng korte ng may pag-alala. Akmang magsasalitanging salitanging pagalo. Ngunit ngumiti lang siyanging magalang at lumabas ng pinto. Tumama ang sikat ng araw sa kanyang mukha sa labas ng korte. Ngunit hindi siya nasilaw. Naramdaman lang niya ang kalayaan na dumadaloy sa bawat ugat. Panahon na upang tanggalin ang nakakainip na maskarang ito. Panahon na upang ibalik ang lahat sa tamang lugar nito. Ang isang taong humiram ng balabal ng hari sa mahabang panahon, ay inaakala na siya ang emperador. Kinuha ni Yasi mula sa kanyang bag ang isang itim na satellite phone. Isang device na hindi niya kailanman binuksan sa loob ng 3 taon. Umilaw ang power button, at nagscan ang screen ng kanyang iris, na humihingi ng pagpapatunay. Tagumpay ang pagpapatunay. Hello, Chairperson Yasi. Nagdial siyang isang lihim na numero. Sa kabilang linya, ang malalim at magalang na boses ng Attorney Romel, ang Chief Legal Officer ng Imperium Capital, ay sumagot sa unang ring. Miss Chairperson, welcome back. Napirmahan na po ba ninyo? Kakatapos ko lang pumirma. Attorney Romel, sagot ni Yasi, habang naglalakad sa mga batong hagdan ng korte, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa parking lot. Doon, maingat na binubuksan ni Kiko ang pinto ng isang Mercedes G63 para kay Kyra at Aling Nena. Ang sasakyan ay binili mula sa dibidendo ng investment fund na inilaan ni Yasi. Napakahusay. Kaya gusto ninyo nang ituloy ang susunod na hakbang, hindi po ba? Tanong ni Attorney Romel sa matalas na tono ang isang mangganggaso. Yuminto si Yasi. Hinipa ng hangin ang kanyang mahabang buhok. Ang kanyang ngalabi ay bumuwang ng isang nakamamatay na kurba. I activate ang Zero Protocol. Kanselahin ang lahat ng katayuan ng angel investor sa Tenofa. I freeze kaagad ang 2.5 bilyong piso sa itinalagang account ng kumpanya. Bawin ang lahat ng karapatan sa paggamit ng Core AI source code. Dahil sa paglabak sa ethical na provision ng malalaking shareholder, ipatupad ang sapilitang pagbawi ng kapital sa loob ng 24 oras. Huwag hayaang makalusot ang kahit isang sentimo. Naintindihan ko, Miss Chairperson. Ang utos na I-freeze ay magiging epektibo sa lahat ng internasyonal na sistema ng pagbabangko sa loob ng eksaktong 60 segundo. Ang kanilang party ay hindi magiging masarap. Binaba ni Yasi ang telepono. Sa di kalayuan, ang G63 ay umalingaw na mayabang, umalis at lumabas sa pangunahing kalsada. Dala ang mataong nalasing sa ilusyon ng kapangyarihan. Nakalubog sila sa pag-usap tungkol sa mamahaling champagne at sa isang maliwanag na hinaharap, nang hindi nalalaman na ang kamatayan sa pinansyal ay kumatok na sa kanilang pintuan. Kaagad, isang makintab na itim na Rolls-Royce Phantom na may plaka na may 4 na magkakatulad na numero ang huminto sa harap ni Yasi. Mabilis na bumaba ang driver na nakasuot niyak puting uniforme. Yumukod at binuksan ang pinto na kotse. Sumakay na po kayo, Chairperson. Naghihintay po sa inyo ang matandang Ginu sa head office. Tinanggal ni Yasi ang mumurahing wedding ring na binili ni Kiko para sa kanya sa isang tindahan ng ginto sa kanto 3 taon na ang nakalipas, at itinapon ito sa basurahan sa tabi niya. Sumakay siya sa kotse. Sumandal sa malambot na leather upuan. Pumikit siya. Kiko, tama ka. Hindi tayo makapantay. Dahil sa malalim na agwat sa pagitan natin, kahit anong gawin mong pagtapak, hindi mo kailanman maabot ang aking antas. Magdiwang kayo, munting pamilya. Tumawa kayo ng malakas, dahil iyon ang huling pagkain na maari ninyong kainin bilang mayaman. Ang laro ay ngayon pa lang talaga nagsisimula. Ang restaurant sa ika-75 palapang ng maringal na PBCOM Tower ay napapalibutan mga transparent na salamin.
na nagbibigay ngang panoramic view ng Maunlat na Maynila noong 2026. Sa pinakamahal na VIP room, ang mga kristal na ilaw ay kumikinang sa mga baso ang Chateau Margaret wine na nakakahalaga ng 10 milyon. Ang tunog ng mga baso ay malinaw, masigla, at puno ng pagmamataas. Cheers! Para kay Kiko na sa wakas ay nakalaya na sa kanyang pabigat, at nakakuha na ng mahalagang asawa. Itinaas ni Aling Nena ang kanyang baso ngalak. Ngiti-ngiti na ang mga kunot sa kanyang gilid ng mata ay nagulo. Nakasuot siya ng isang mamahaling pulang silk dress. At may suot na perlas na kwintas na kasing laki ang kanyang hinlalaki. Ang kanyang kilos ay mayabang. Tulad ng isang taong nabuhay sa kahirapan at biglang nakahanap ang gintong kaldero. Mahiyain namang naktakip ngang bibig si Kyra habang tumatawa. Ang kanyang kulot na buhok ay bahagyang kumikiskis sa balikat ni Kiko. Kumuha siyang isang piraso ng Japanese Wagyu beef at ipinapakain sa bibig ng kanyang magiging biyenan. Ang kanyang boses ay matamis na parang tubo. Kumain po kayo, inay. Ang beef na ito ay direktang inangkat mula sa Japan ngayong umaga. Kumain po kayo para lumakas. Mamaya po, pagkatapos kumain, idadaan ko kayo sa mga tindahan ng mamahaling tatak sa Ayala Avenue at bibilhan ko kayo ng bagong Hermes Birkin na lumabas kahapon. Nang marinig ni Aling Nena ang tungkol sa mamahaling tatak, lumiwanag ang kanyang nga mata, at masayang hinampas ang kanyang hita. Naku, tunay na mabait na manugang. Hindi tulad ng mahirap na Yasi, 3 taon na naging manugang, pero hindi man lang nakabiling disenteng damit para sa akin. Puro lang sa kusina at sa malumang computer. Tunay na mahirap ang kaisipan, kahit balutan mo ang bilyon-bilyon. Amoy mahirap pa rin. Nakaupo si Kiko na nakasandal ang ngabinti, nakabukas ang kanyang butones, at nag-enjoy sa papuri. Ang kalasingan ng kapangyarihan at pera ay nagpapakaba sa kanya. Tama ka, inay. Si ay isang bato lang sa dinaraanan ko noong nahihirapan ako. Ngayon, ang Tenofa ko ay isang tech unicorn na malapit ng ilista sa stock market. Ano ang karapatan niyang umakyat sa tuktok kasama ako? Tama si Kyra. Unlimited ang black card ko. Ngayon, inay at Kyra, gumastos lang kayo. Sagot ko lahat. Nalulunod sila sa marangyang ilusyon, na iniisip ang kanilang sarili bilang maharing buwang lungsod. Ngunit hindi nila alam, sa sandaling umapaw ang champagne mula sa baso sa PBCom Tower, sa kalayuan, sa Imperium Capital Financial Tower, isang pinansyal na lindol na pinangalan ng Yasi ang opisyal na bumabagsak. Bahagyang bumukas ang gintong, armored glass elevator. Pumasok si Yasi sa pinakamataas na palapak ng Imperium Capital Headquarters. Ang hangin dito ay ganap na kakaiba, malamig, tahimik, na puno ngang amoy ngang sandalwood at ng kaluskos ng mag-keyboard ng dose-dose ng nangungunang financial experts. Si Attorney Romel at ang pangkat ng mga executive ay nakapila na sa magkabilang panig, at sabay-sabay na yumukot ng lumakat si Yasi. Maligayang pagbabalik, Chairperson. Bahagyang tumango si Yasi, at itinapon ang kanyang branded sunglasses sa makintab na itim na salamin na mesa sa gitnang opisina. Isang higanteng screen na sumasakop sa isang buong dingding ang nagpapakita ang sunod-sunod na financial charts na kumikinang. Kumusta na ang sitwasyon? Attorney Romel, humiga si Yasi sa kanyang makapangyarihang leather chair, at humigop ngeng sana bagong timpla ngeng kanyang sekretarya. Ang mapait na lasa ay dumulas sa kanyang lalamunan, na nag-iwan ng matamis na aftertaste. Hinaplos ni Attorney Romel ang kanyang transparent tablet, at malinaw na nagulat. Chairperson, matagumpay na na-activate ang Zero Protocol. Eksaktong 10:15 ng umaga ngayon, ang 2.5 bilyong piso na nakalaan para sa Tenofa ay ganap ng na-freeze ng Central Bank sa ilalim ng isang emergency order mula sa pondo. Kasabay nito, nabawi na ng aming White Hat Hacker Team ang lahat ng access sa Core AI source code. Ang lahat ng server ng Tunova ay isa na lang ngayon kalat. Bahagyang ngumiti si Yasi. Ang buong larawan ay lumalabas ayon sa kanyang pinlano. Sa loob ng 3 taon, ipinakmamalaki ni Kiko ang kanyang sarili bilang isang tech genius, isang bilyonaryong CEO, ngunit siya ay napakatanga na hindi niya alam na ang AI source code, ang pusong Tenofa, ay isinulat sa isang decentralized, encrypted cloud computing platform, at ang nagtataglay ng master root key ay walang iba kundi ang kanyang asawa na araw-araw na nagluluto at naglalaba para sa kanya. Kumusta naman ang stock ng Tenofa sa OTC market? Tanong ni Yasi. Ang kanyang matatalim na mata ay nakatingin sa pulang chart na nagsimulang bumagsak.
Ang internal rumor tungkol sa pagkawalang core source code ay naipasa na namin sa makalaban. Ang mamalalaking shareholder ay tumatigas ng nakakagulo. Ang market capitalisasyon na Tenove ay bumaba na 30% sa loob lamang na 15 minuto. Ang limitasyon na pautitis ni Kiko ay minuto na lang. Makaling. Bahagyang pinaikot ni Yasi ang kanyang Montblanc fountain pen sa kanyang kamay. Ihanda ang sasakyan at isang team ng security guards. May appointment ako ngayong hapon para kolektahin ang basura. Bumalik sa VIP room ng Sky High Restaurant. Natapos ang celebration party na nagkakahalaga ng mahigit 150,000 milyong piso sa malakas na tawa ni Aling Nena. Pumasok ang manager ng restaurant na nakasuot ng tuxedo at puting guantes. Hawak ang isang silver tray na may bill at isang multi-touch POS machine. Sa Kiko, ang kabuwang bill po inyong pamilya ngayong araw ay 15,150,000. Paano niyo po hustong makbayad? Umayos ang upo si Kiko. Mayabang na kinuha ang kanyang makapangyarihang black credit card mula sa kanyang wallet. Ay swipe mo na, hindi na kailangan ng sukli, tip ko na yan sayo. Salamat po, sir. Yumukot ang manager at maingat na ipinasok ang card sa machine. 1 segundo. 2 segundo. Beep beep beep. Ang screen ng POS machine ay kumurap ng maliwanag na pulang ila. Isang linya ng teksto ang lumabas ng malina. Transaction denied. Card locked. Bahagyang natigilan ang manager. Nanatili ang kanyang profesional na angiti sa kanyang labing ngunit may bahid ng pagkalito sa kanyang mga mata. Paumanhim po. Sir Kiko. Sinasabi po NG system na ang inyong card ay may problema sa koneksyon o nalok na pumula sa bangko. Maaari po ba kayong gumamit NG ibang card? Si Kira, na nagli-lipstick, ay sumimangot ng marine iyon. Tiningnan niya ang masama ang manager. Nagbibiro ka ba? Ang black card ng CEO ng Tenofa, anong problema doon? Ang machine ng restoran niyo ang luma, ay swipe mo ulit. Naginid din ang gulo ni Kiko. Pakiramdam niya ay nawawalan siya ang muha sa harap ng kanyang ina at magiging asawa. Kinuha niya ang black card at itinapon ang isa pang platinum corporate card sa silver tray. Ang bagal ninyong kumilos, ay swipe niyo ang corporate card ko, bilisan ninyo para makapag-shopping pa kami. Muli, nilamon ang POS machine ang card. Beep beep beep, asterisk. Transaction denied. Account frozen. Sa pagkakataong ito, tuluyang nawala ang ngiti sa labing manager at biglang naging tahimik ang VIP room. Ang malambot na tunog ng orchestral music na naririnig ni Kiko ay naging sobrang ingay. Tiningnan niya ang pulang teksto sa machine. Pawisan ang kanyang nungeng malamig na pawis. Impossible. Ang card na ito ay direktang konektado sa disbursement account ng kumpanya. Ngayong umaga, kinonfirm ko ang balanse. Mahigit 1 bilyon pa. Bulong ni Kiko. Ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig habang hinahanap ang iba pang card sa kanyang wallet. Nagsimulang maging balisa si Aling Nena na nakaupo sa velvet sofa. Naku, ano ba ito? Kiko, kumakain tayo sa mamahaling restaurant pero hindi ka makapagbayad. Pagtawanan tayong gataw, tumawag ka sa bangko at pagalitan mo sila. Ang pangit ng serbisyo. Sa sandaling iyon, ang limitadong edisyon na fete UFO ni Kiko ay sunod-sunod na tumunog, na parang tunog ng kamatayan. Ang screen ay nagpakita ng pangalan ng chief accountant, Mr. Tony. Galit na sinagot ni Kiko ang telepono at tumunggol. Bakit ka tumatawag sa oras na ito? Hindi mo ba alam na may bisita ako? Tumawag ka kaagad sa bangko at tanungin mo kung bakit nakalok ang lahat ng card ko. Sa kabilang linya, ang boses ni Tony ay matinis, namamaos sa takot, kasama ang pahikbi. Shir, tapos na po ang lahat. Shir, bumaksak na po ang mundo. Anong bumaksak? Anong pinagsasabi mo diyan? Kamado kang magulat. Sigaw ni Kiko. Mabilis na lumabas patungo sa gilid ng salamin na silid, ang isang masamang pakiramdam ay humihigpit sa kanyang puso. Sir, ang 2.5 bilyong piso, ang buwang 2.5 bilyong piso, na bagong puhunan mula sa investment fund kahapon, ay binawi at ganap ng ni-freeze ng Central Bank. Ang nga satellite accounts ng Tenofa ay emergency na ring nasil para sa investigasyon. Napatigil si Kiko. Umaling-aungaw ang kanyang ulo. Nabaliw ka ba? Napirmahan na ang kontrata. Nasa bulsa na ang pera. Paanong mababawi ng ganun lang? Anong dahilan ng ma-investment fund na iyan para maging mayabang sa Pilipinas? Ang dahilan po ay nilabag natin ang espesyal na ethical na probisyon para sa shareholder. Pero sir, hindi pa po ang pag-freeze ng pera ang pinakamasama, hikbi ni Tony, punong desperasyon. 15 minuto na ang nakalipas,
Ang buong core AI source code sa cloud server ng Nova ay na-encrypt at na-lock na. Ang ating IT team ay hindi na maka-access. Nawalan na tayo ng ganap na kontrol sa ating core product. Nakakagulo na ang mag-asosyo sa lobby, sir. Naihulog ni Kiko ang VTU phone sa sahig. Ang kanyang mukha ay nagmula sa galit na pula hanggang sa putlang-putla na parang patay na papel. Ang malamig na pawis ay bumuhos na parang naliligo. Binabasa ang likod ng kanyang mamahaling silk shirt. Pakawalang source code, pakawalang kontrol sa kapital. Hindi ba parang sinaksak ng Tenova ang isang nakamamatay na kutsilyo sa puso? Tony, sabihin mo sa akin. Nanginginig ang boses ni Kiko. Ang kanyang tuyong labi ay nanginginig. Ang investment fund na iyon, sino ang nasa likod niyan? Sino ang nagutos na i-freeze? Sino ang legal representative? Sa kabilang linya. Nanahimik si Toning 3 segundo. Ang kanyang mabigat na pahinga ay naririnig sa telepono. Sir, hindi niyo po talaga alam? Ang abisong pakanselangen kontrata na dumating sa kumpanya ay may sariwang pirma at pulang selyongen Imperium Capital. Ang taong nakapangalan bilang chairperson ng pondo, ang taong may hawak ng 80% ng shares na nagtatakda ng buhay at kamatayan ng Tenova, ay si Yasi. Ano ang sinabi mo? Sigaw ni Kiko ng malakas. Ang lakas ng boses ay nagpatalon kina Kyra at Aling Nena na nakaupo sa sofa. Malinaw na nakasulat sa papeles, Sir, si Yasi po. Ang taong kakadiforge ninyo lang kaninang umaga ay ang bilyonaryo na sumusuporta sa Tenova sa loob ng 3 taon. Choing. Bumaksak ang VTU phone mula sa kamay ni Kiko. Dumulas sa sahig na may marmol na tiles at nabasag. Naging itim ang screen. Tulad ng kanyang kinabukasan sa oras na iyon. Lumambot ang tuhod ni Kiko. Napasandal siya sa likuran. Tumama ng malakas sa transparent na salamin na dingding. Sa ibaba ay ang Marangyang Maynila. Ngunit sa mata ni Kiko sa oras na iyon, bumabagsak ang lahat. Ang mga panlalait at paghamak na ibinato niya at ni kanyang ina kay Yasi kaninang umaga sa korte ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip na parang hindi nakikitang sampal. Akala niya ay hadlang si Yasi. Ngunit hindi niya alam na si Yasi ang nag-iisang bundok na nagprotekta sa kanya. Pagkatapos lang magiwalay, agad niyang sinipa ang diyosangang kapalaran sa kanyang buhay. Kiko, anong nangyari sa'yo? Anak, bakit putlang-putla ang mukha mo? Nagulantang na tumakbo si Aling Nena at kinuha ang braso ni Kiko. Nakaswipe ba ang card? Kung hindi, tumawag ka ng taong magdadala ng cash. Bakit ka nakatayo diyan na parang pinutol na kahoy? Lumapitin si Kyra. Bumubulong na may inis. Anong problema mo, Baba? Tinitingnan tayong staff ng restaurant. Nakakahiya. Bilisan mo. Kailangan ko pang bumili ng Hermes bag. Lumingon si Kiko. Ang kanyang pulang mata ay mayroong nakakatakot na dugo. Tiningnan niya si Kira. Tiningnan ang peking hacker persona na ipinakpalit niya ang kanyang buong kapalaran para makuha. Ang nanginginig na labi ni Kiko ay hirap na binikas ang bawat salita na parang duguan. Bumili ng bag. Maganda ka nang bumili ng kabaong. Bankrupt na tayo. Ang hangin sa VIP room sa tuktok ng PBCOM Tower ay tila naubusan ng oksigen. Ang sinabi ni Kiko na bankrupt na tayo ay mahina, basak. Ngunit may lakas ng isang blockbuster bomb. Napatigil si Aling Nena. Ang kanyang masayang ngiti kanina ay nakadikit pa rin sa kalahati niyang mukha, na bumubuangang isang baluktot at kasuklam-suklam na ekspresyon. Napasandal siya at lumapit upang hawakan ang sutlang damit ni Kiko, huminga ng malalim. Nagbibiro ka ba? Kiko, ikaw ang CEO. Ang kumpanya mo ay bilyon-bilyon. Paanong malulugi? Anong magagawa ang mahirap na Yasi para matakot ka? Tumingin si Kiko sa kanyang ina. Ang kanyang nga mata ay puno ang pulang ugat ng dugo. Tiningnan ang kanyang sakim na ina ng may sukdulang desperasyon. Hindi siya mahirap. Naiintindihan mo ba? Siya ang chairperson ng Imperium Capital. Ang 2,500 bilyong piso ay pera niya. Maging ang core AI software na kumikita ang daan-daang milyon bawat buwan ay siya mismo ang sumulat. Sa loob ng 3 taon, nagpanggap siyang walang silbi para lang mapanatili ang dangal ngang walang kwenta mong anak. Ngayon, binawi na niya ang lahat. Ang kumpanya ay isa na lang walang laman na shell. Nang marinig iyon, lumambot ang tuhod ni Aling Nena. Bumaksak siya sa velvet sofa. Ang sutlang pamaypay ay bumaksak sa sahig, at bumubulong siya na parang tuliro. Hindi, impossible, ulila siya, diba? Nakamotor lang siya dati, diba? Sa sandaling umabot sa sukdulan ang trahedya ng kanilang pamilya,
Inubo ang manager ang restaurant upang basagin ang malungkot na katahimikan. Sir, tungkol po sa bill na 150,000 milyon. Niyakap ni Kiko ang kanyang ulo. Tumingin kay Kira na parang nalulunod na humahawak sa isang tangkay. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng huling pag-asa. Kira, nasaan ang card mo? Bayaran mo naman itong pagkain. Ikaw ang anak ng ngali. Hindi naman kalakihan itong pera. Tatawag ako ng abogado ngayong hapon. Sigurado akong may paraan pa para may salba ang lahat. Ngunit ang matamis, malambing na ngiting ng prinsesa na si Kyra ay nawala na. Umurong siya ng isang hakbang. Tiningnan si Kiko mula ulo hanggang paa. Malamig at matalim na parang labaha. Mabilis niyang kinuha ang kanyang branded handbag mula sa upuan. At malamig na sinabi, nabaliw ka ba? Sazutven, nulamiyong para sa isang pagkain at gusto mong kakuang magbayad. Kanina lang. Ipinagmamalaki mo na sagot mo lahat. Napatulala si Kiko. Pero nalok ang card ko. Tulungan mo ako ngayon. Ang yaman ng pamilya mo. Ang basura mo. Biglang sumigaw si Kyra. Nabasak ang kanyang maskarang ng isang mahinhin na babae upang ilantat ang tunay na anyo ang isang profesional na gold digger. Kinulot niya ang kanyang buhok at tumawa. Akala mo ba toto akong prinsesa? Ang pangalangli na iyon ay ginawa lang isang ahensya para sa akin upang manghuli ng mga mayayaman. Ang utang ko sa credit card ay mahaba pa ang pila sa labas. Kinuha kita dahil akala ko ay nakahanap akong gintong mina. Hindi ko alam na nakahanap pala ako ng isang malakas na walang laman na kahon. Nakikisama na sa asawa, nagpapanggap pang mayaman. Lumayo ka, kailangan kong mahanap ng ibang biktima. Wala kong oras na magdrama kasama ang pamilya mo. Pagkatapos sabihin iyon, itinulak ni Kyra si Kiko, at lumabas. Si Aling Nena, na parang nagising mula sa isang bangungot, ay nagalit. Tumalon siya, at mahigpit na hinawakan ang kulot na buhok ni Kyra. Sumisigaw ngang matinis. Ah, ikaw na traidor. Ikaw ang nagtulak sa anak ko na iwanan ang kanyang asawa. Kinain mo ang buto at dugo ng pamilya namin at ngayon tatakas ka? Ibalik mo ang 20 milyong pisong singsing na biniling anak ko para sayo kaninang umaga. Bitawan mo ako, ikaw na matandang bali. Nagsimulang magawi ang dalawang babay, sa gitna ng 5-star VIP room. Kalat ang makeup, magulo ang buhok, nagkakagulo ang mga gamit. Mabilis na umatras ang manager, at sininyasan ang mga security guard na pumasok upang awatin sila. Nakatayo si Kiko sa kanyang kinatatayuan, tinitingnan ang kaguluhan sa kanyang harapan, at pakiramdam niya ay may sumaksak sa kanyang dibdib. Ngumiti siya, isang baliw na ngitingang isang taong ganap na natalo. Ang kanyang nanginginig na kamay ay kinuha ang mamahaling Patek Philippe na relo, isang alaala na regalo mula kay Yasi, at inilagay ito ng malakas sa silver tray ng manager. Gamitin niyo yan para sa bill, hindi na kailangan ng sukli. Pagkasabi nito, tumalikot siya at umalis na parang isang walang buhay na katawan. Iniwan ang sigaw at pakmumurang ang kanyang ina at kinakasama sa likod. Sa loob lamang ng 24 na oras, mula sa isang nagniningning na tech unicorn, ang Tunova ay najingabo. Nang si Kiko ay nakarating sa head office ng kumpanya, hindi na siya sinalubong ng mga empleyado na yumuyuko ng may pagalang tulad ng dati, kundi ng sugdulang kaguluhan. Dose-dose ng sasakyan ng mga supplier, kasosyo, at bangko ang nakaharang sagat, na may pulang banner na nakasulat ang Tunova Scam. Ibalik ang aming pera, na nakasabit sa lahat ng pasukan. Sa loob, naka-disconnect na ang server, at ang screen ay nagpapakita ng pulang-pula na error message, na parang dugo. Naglilinis ang mga empleyado, nagagawan sa mga TV, computer, at leather chairs upang kuhanin bilang kabayaran sa sahod. Naglakat si Kiko sa hallway. Naririnig ang bulungan at pakmumurangam nga taong minsang pumuri sa kanya. Pekeng CEO, ninakaw ang source code ng kanyang asawa para dayain ang nga tao. Napakababang klase ng lalaki. Nakakuhang hanyong asawa pero naktaksil sa isang gold digger. Layuan niyo siya. Lubog na siya sa utang. Baka makulong pa kayo kasama niya. Ang bawat salita ay parang martilyo na tumatama sa kanyang bungo. Binuksan niya ang pinto at pumasok sa kanyang opisina. Sa makapangyarihang walnut executive desk ay may isang abiso ang pagbawi ang ari-arian dahil sa paglabag sa kontrata ang pagbabayad. Ibinaba ni Kiko ang kanyang muha sa mesa. Ang kanyang makamay ay gumugulo sa kanyang makintap na buhok na Michael. Sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang mapait na katotohanan. Wala siyang silbi. Kung wala ang katalinuhan ni Yasi,
Kung wala ang daloy ng pera mula sa Imperium Capital, siya ay isang ordinaryong estudyante lang na may average na marka, na may pangarap na magsimula ng negosyo ngunit walang laman. Lahat ng ningning na. Suot niya ay gawa ni Yasi. Ngunit siya mismo ang sumira nito dahil sa kanyang hangal na pagmamataas. Naririnig ang mabilis na yaba. Si Aling Nena ay nakmamadaling pumasok. Gusot ang buhok. Ang kanyang silk dress ay punit-punit pagkatapos ay away kay Kyra. Kiko. Kiko. Tumawag ang bangko sa akin. Sabi nila kung hindi natin mabayaran ang utang sa lupngang 3 araw, kukunin nila ang bahay. Saan na tayo titira, anak? Umiyak si Aling Nena, at hinawakan ang manggas ni Kiko. Niyugyok siya. Tiningnan siya ni Kiko, ang kanyang nga mata ay blanco. Inay, kung gusto mo pang makaroon ng bahay, kung gusto mo pang mapanatili ang kumpanya, may isa lang tayong paraan. Si Aling Nena ay parang nalulunod na humawak sa isang salbabida. Lumiwanag ang kanyang nga mata. Anong paraan? Sabihin mo, anak, gagawin ko ang lahat. Magmakawa tayo kay Yasi. Humingi tayo ng awa sa kanya. Kinaumagahan ng 10:00 AM. Sa Grand Lobby ng Imperium Capital Financial Tower, isang maringal na gusali na gawa sa salamin at itim na bakal na nakatayo sa gitna ng Makati City, naglabas ng matinding kapangyarihan ng pera. Si Kiko at Aling Nena ay nakatayo sa reception counter, mukhang kawaawa na parang 20 pulubi na napatpad sa isang palasyo. Ang mamahaling suit ni Kiko ay lukot, habang si Aling Nena naman ay nakayuko. Hindi naglakas-loop na tumingin sa mga nakasuot ng mamahaling damit na dumadaan. Pakiusap, miss, gusto kong makipagkita kay Chairperson Yasi. Ako si Kiko, kamag-anak ako ng Chairperson. Nakiusap si Kiko sa magandang receptionist. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang receptionist ay nagtype sa keyboard. Ang kanyang mga mata ay malamig na tiningnan ang dalawa. Napakaabala ng aming Chairperson. May appointment po ba kayo? Ako, pakiusap, miss, buhay ang pinag-usapan. Tawagan niyo na lang at sabihing dumating si Kiko. Siguradong makikipagkita siya sa akin. Mahigpit na kinuyom ni Kiko ang kanyang kamay. Ang pagmamataas ng isang lalaki ay ganap na nawasak sa ilalim ng takong ng realidad. Dinampot ng resepsyonis ang telepono at tumawag. Pagkatapos ng ilang minuto, tumango siya. Lumitaw kaagad ang dalawang malalaking security guard na nakasuot ng itim na suit, at pinilit ang magina na pumasok sa VIP elevator. Bumukas ang pinto ng elevator sa pinakamataas na palapak, isang malaking conference room na may itim na carpet, at salamin na dingding na tanaw ang daloy ng Ilog Pasig. Pumasok si Kiko. Ang hangin ay, sobrang lamig at nakakapihilining na hindi siya naklakas-loop na humingha ng malalim. Sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa solid wood, may isang babae na nakaupo na nakatalikot, nakaharap sa salamin na pinto. Dahan-dahang umikot ang swivel chair. At napatulala si Kiko. Suminghap si Aling Nena ng malamig na hangin. Lumuwa ang kanyang nga mata. At nabuksan ang kanyang bibig. Hindi makapagsalita. Hindi ito ang kanyang manugang na si Yasi, na laging nakasuot ng damit na may maliliit na bulaklak, na tahimik na tinatanggap ang pagmumura. Hindi ito ang babae na tahimik na nagdadalang nga mainit na sabaw gabi-gabi, naghihintay sa kanyang asawa. Nakaupo sa makapangyarihang upuan na iyon ay si Chairperson Yasi. Nakasuot siya ng isang pambabay na suit na pinasadya ni Tom Ford, na nagpapakita ng kapangyarihan at pagiging matalas. Ang kanyang mahabang buhok ay nakataling maayos, na naglalantad ng isang malamig at neutral na makeup. Ang kanyang tingin sa kanila ay parang isang Diyos na nakatingin sa mga langgam na nagpupumiglas sa putik. Sa likuran niya ay isang pangkat ng 5 legal counsel at abogado, ang bawat isa ay walang emosyon at seryoso. Anong pakay ninyo? Naalala ko, natapos na natin ang lahat ng pamamaraan sa korte kahapon, hindi ba? Ang boses ni Yasi ay malumanay. Walang bakas ng emosyon. Nanginginig si Aling Nena, ang kanyang mabinti ay hindi na makatayo, at bumaksak siya sa karpet. Lumuhod siya. Gumapang patungo kay Yasi. Ang kanyang makamay ay makasama at patuloy na nagdadasal. Yasi, anak, patawarin mo ako. Bulag ako. Hindi ko nakita ang kahalagahan mo. Anak, alalahanin mo ang 3 taon na nagsama tayo sa isang bahay. Pakiusap, maging mahinahon ka. Bigyan mo ang pagkakataong mabuhay ang pamilya ni Kiko. Ay unlock mo ang account. Anak, ibalik mo ang teknolohiya kay Kiko. Anak, malapit na siyang makulong. Anak. Umupo si Yasi ng tahimik.
Bahagyang pinaikot ang kanyang jadering sa kanyang hintuturo. Ang kanyang ngalabi ay bumuo ng isang ngiti na punong panunuya. Nagsama sa isang bahay? Ang ibig mo bang sabihin ay 3 taon mo akong pinatulok sa bodega, pinakain ng tira-tira, at nilalait ang aking yumaong magulang? Ang ibig mo bang sabihin ay 3 taon mo akong pinilit na hugasan ang iyong paa, na alagaan ka na parang isang alipin, habang ang pera para sa araw-araw na pamimili ay kinuha mo rin sa akin? Aling nena, magaling ang memorya mo, pero nakamali kang naalala. Ang mapagtimping manugang na iyon ay namatay kasama ang divorce papers kaninang umaga. Ang bawat salita ni Yasi ay parang may lason na kutsilyo na dumidiretso sa kanyang dibdib. Umiyak si Aling Nena, inuntok ang kanyang ulo sa charpet. Nanginginig na lumapit si Kiko, ang kanyang boses ay garalgal. Yasi, alam kong nakamali ako, niloko ako ni Kyra. Mahal pa rin kita. Ang Tanofa ang pinahirapan nating dalawa, hindi mo maring sirain ng ganun lang. Balikan mo ako, sisimulan natin ulit. Ipapakilala kita bilang co-founder. Hahatiin ko ang kalahati ang share sayo. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Yasi ang tumawa. Ang tawa ay umalingaw-ngaw sa malawak na conference room, puno ngang sukdulang pagamak. Tumayo siya, isinandal ang kanyang 2 kamay sa mesa, at yumuko, tiningnan ang nanginginig na mata ngang duwak na lalaki. Kiko, hindi ka pa rin nagigising sa iyong ilusyon? Kalahating ang shares ng isang kumpanya na may utang na 50 bilyong piso ang gusto mong ipek bargain sa chairperson ng Imperium Capital? Ano ang karapatan mo? Masyado bang mura ang pagmamahal mo na kailangan mong ibenta sa auction kapag bankrupt ka na? Umalis si Yasi sa mesa, huminto sa harap ni Kiko, ang tunong ng kanyang takong ay umalingaw-ngaw sa malamig na sahig. Ang katalinuhan ay sa akin, ang pera ay sa akin, at ang pagmamataas na isinuot mo sa loob no 3 taon ay bigay ko. Akala mo ba ay self-made billionaire ka? Isa ka lang puppet na inilagay ko upang subukan kung gaano kalalim ang pagtataksil ng isang tao. Umatras si Kiko. Ang kanyang labi ay bumubulong. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot nang marealize niya ang ganap na kapangyarihan ganbabay sa kanyang harapan. Ngayon, binaba ni Yasi ang kanyang boses at binikas ang bawat salita, malamig na nagbigay ng hatol. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang presyo ng pagtataksil. Attorney Rommel, ipahayag ang desisyon. Umatras si Attorney Rommel ng isang hakbang. Binuksan ang makapal na folder sa kanyang kamay. Ang kanyang boses ay malinaw na umalingaw na parang tunog ng kamatayan. Ayon sa nilagdaang kontrata, si Kiko ay nagsagawa ng pandaraya sa pirma, lihim na naglipat ng 1.5 bilyong piso mula sa account ng kumpanya patungo sa personal na account ni Kyra upang bumili ng mga personal na ari-arian. Opisyal na idinulok ng Imperium Capital ang kaso laban kay Kiko para sa pandaraya, pagnanakaw ng ari-arian, at malubhang paglabag sa batas ng intellectual property. Pagkatapos marinig iyon, nanlaki ang mata ni Kiko, niyakap niya ang kanyang dibdib, mabilis na tumibok ang kanyang puso, at lumambot ang kanyang tuhod, at tuluyang bumagsak sa sahig. Pandaraya, Yasi, balak mo ba talaga akong ipakulong? Yumuko si Yasi at bumulong sa kanyang tainga. Ang kanyang boses ay matalim na parang karit ng kamatayan. Hindi ito pagpapakulong, ito ay pagbabalik sa iyo sa iyong tunay na halaga. Isang walang pera at duwag na tao. Tandaan, sa mundong negosyo, hindi ako ang iyong asawa, ako ang iyong tagapagpatay. Ang conference room Imperium Capital ay napakatahimik na naririnig ang mabilis na pahinga ni Kiko. Nakaluhod siya sa plush carpet. Ang kanyang malalaking balikat na minsang nakasuot ng mamahaling suot ay nanginginig. Kaawa-awa na parang isang ligaw na hayop na nasukol. Sa sandaling iyon, bumukas ang solid oak door ng conference room. Pumasok ang 2 pulis na nakasuot ng uniforme. Hawak ang warrant of arrest na may pulang selyo. Ginong Kiko Lim, kami ay mula sa National Bureau of Investigation. Ayon sa reklamo at ebidensya mula sa Imperium Capital, kayo ay inaresto para sa investigasyon hinggil sa pag-abuso sa tiwala, pagnanakaw ng ari-arian, at sadyang paglabag sa regulasyon ng pamamahala sa ekonomiya na nagdulot ng malubhang kahihinatnan. Hinihiling namin ang inyong kooperasyon. Ang tunog ng posas ay malamig na umalingaw-ngaw, kumagat sa pulso ni Kiko. Ang malamig na metal ay parang isang hiwa. Naganap na pumutol sa huling ilusyon ng kanyang pagiging self-made billionaire. Itinaas ni Kiko ang kanyang pulang, luhaan ang mga mata upang tingnan si Yasi. Ang kanyang ngalabi ay bumubulong. Sinusubukan niyang kumapit sa counting peg-asa. Yasi,
Isang araw na mag-asawa. Isang daang araw ng pagmamahalan. Gusto mo ba talaga akong makita na mamatay sa kulungan? Ganun ka ba kalupit, Yasi? Nakatayo si Yasi na nakahalukip-kip. Ang kanyang nga mata ay malami na parang 1,000 taong yelo. Dahan-dahang lumapit sa harap niya. Yumuko siya. At mahina siyang sumagot. Ang kanyang boses ay sapat lang para marinig niyang dalawang ngunit may bigat na 1,000 libra. Malupit, ginamit mo ang aking pinahirapan para suportahan ang iyong kabit. Bumili ka nga diamante para sa kanya. Pagkatapos ay umuwi ka at pinakmura ako. Minamaliit ako bilang isang walang silbi. Ikaw at ang iyong ina ay pinagtabuyan ako sa bahay ng walang dala. Naging malupit ka ba nun? Ang drama na ito ay hindi ko ibinigay sa iyo, kundi ang mapait na bunga ng iyong sariling paghahasik. Umalis ka at matuto kang maging tao sa lugar na iyon. Tumalikot si Yasi. Ang kanyang matatalim na takong ay tumapak sa karpet, na gumagawa ng tuyo at determinadong tunog. Nang makita ni Aling Nena na pinoposasan ang kanyang anak at dinadala, siya ay nagwala, sumisiga ng matindi. Tumalon siya upang saktan ang mapulis ngunit agad siyang pinigilan ng dalawang malalaking bodyguard ni Yasi. Naku, langit at lupa, tulungan niyo ang anak ko. Pinatay ngang manugang ang asawa. Demonyo, ahas. Ibalik niyo ang anak ko sa akin. Bumaksak siya sa sahig, pinakpapalo ang kanyang nga kamay at paa. Ang kanyang luha at sipon ay naghalo sa kanyang murang makeup, na bumubuong ng isang kasuklam-suklam at kaawa-awang anyo. Hindi lumingon si Yasi. At malamig na inutusan si Attorney Rommel. Attorney Rommel, tawagan mo ang security ngang gusali para ilabas siya. Huwag mong hayaang makagambala ang ingay sa trabaho ng executives. 1 buwan pagkatapos, bumuhos ang malakas na ulan sa Maynila. Mabilis na naipataw ang hatol kay Kiko dahil sa hindi mapasusubaliang ebidensya sa pananalapi. 7 taon sa bilangguan. At ang lahat ng ari-arian na nakapangalan sa kanya ay kinuha upang mabayaran ang mga pinsala. Ang Tenofa ay opisyal na nabura sa mapangang teknolohiya. Ibinalik ang lahat ng AI source code sa Imperium Capital. Para naman kay Kira, ang pekeng prinsesa ay hindi rin nakatakas ng malayo, habang sinusubukan niyang tumawid sa hangganan dala ang nga alahas na nakuha niya kay Kiko. Siya ay naaresto dahil sa warrant of arrest mula sa isang scam syndicate na sangkot sa pagnanakaw ng ari-arian sa iba't ibang probinsya. Ang dating hacker ay nakasuot na ngayon ng punit-punit na strap uniform. Umiiyak sa kulungan, na nagtapos sa kanyang nga pangarap na mamuhay ng marangya. Ngunit marahil ang pinakamalupit na parusang karma ay bumaksak kay Aling Nena. Nang hapong iyon, umulan ng malakas, at isang armored car ng bangko ang huminto sa harap ng maringal na French-style villa sa Ayala Alabang, kung saan minsang ipinagmamalaki ni Aling Nena ang paghohos ng nga tea party upang magyabang sa kanyang matatandang kaibigan. Ang pulang banner na naksasil ngang ari-arian ay nakadikit sa pinto ngang bakal na may gintong disenyo. Si Aling Nena ay inanyayahan ng sheriff na umalis sa bahay. Wala siyang dala kundi 2 itim na plastic bag na mabilis na pinaglagyan ng ilang lumang damit. Ang fila na ito ay sinangla ni Kiko upang bayaran ang kanyang nga biglaang utang para kay Kyra. Ngayon, lahat ay nawala na parang usok. Nakatayo siya sa ilalim ng malakas na ulan. Basang-basa, nanginginig na hawak ang isang sirang payong. Ang kanyang nga mata ay ligaw na nakatingin sa saradong pinto ng fila sa kanyang harapan. Bahay ko, fila ko, mga branded shoes ko. Ibalik niyo sa akin. Napasandal siya at naglakat sa ulan. Ang kanyang sinalas ay kumikiskis sa putikang tubig. Walang kamag-anak ang naglakasloop na tumulong sa kanya. Dahil nun, nang may prasiya, pinakmumura niya at minamaliit ang lahat sa kanila bilang mahirap na tagasunod. Ngayon, naramdaman niya ang lamig ng pag-abandona. Si Aling Nena ay napatpat sa isang masikip na slum tenement sa tabing kanal. Ang silid ay wala pang 10 metro kwadrado. Ang bubong ay butas-butas, at ang tubig ulang ay tumutulo sa maruming sementong saig. Ang amoy na basura ating burnaw ay matsingi. Nakaupo siya na nakakulubot sa sulok ng dingding. Mahigpit na hawak ang itim na plastic bag. Patuloy na bumubulong. Ang anak ko ay bilyonaryo. Napakayaman ni Kiko. Malapit na niya akong sunduin sa fila. May Hermes Birkin bag ako. Ang mahirap na Yasi. Umalis ka. Ang labis na pagkabigla ay nagpabaliw kay Aling Nena. Araw-araw, nakikita pa rin ng makaresidente ng slum ang isang matandang babay na nakasuot ng punit-punit na damit, magulo ang buhok, na namumulot ng basura sa malalaking basurahan. Sa bawat makasalubong niya,
Ngumingiti siya neng mapit gamit ang kanyang dilaw na ngipin. Kumusta po, nanay? Ako ang ina ng isang bilyonaryo. Nakita niyo po ba ang manugang ko? Siya ang chairperson. Napakayaman niya. Binigyan niya ako ng pambiling almusal. Pagkatapos, inilatak niya ang kanyang kamay. At sa loop ay mayroon lamang ilang lumang lottery tickets at ilang plastic bottle caps. Isang gabi, habang si Aling Nena ay naghahanap ng basura sa isang mataong intersection, umulan ulit. Itinaas niya ang kanyang malabong mata sa harap ng matas na gusali sa tapat. Isang higanteng LED screen ang nagpapalabas ng nightly financial news. Sa screen ay ang larawan ni Yasi. Nakasuot siya ng malinis na puting suet. May kahangahangang aura. Isang maliwanag at makapangyarihang ngiti habang pinasinayaan ang bagong proyekto ng teknolohiya ng Imperium Capital. Ang masalita ay tumatakbo sa screen ng maliwanag. Chairperson ng Imperium Capital, ang babaeng bakal na nakmamanipula sa bilyon-bilyong dolyar na merkado. Napatulala si Aling Nena. Ang kanyang sako ng basura ay bumaksak sa tubig. Iniunat niya ang kanyang maruming, nanginginig na makamay patungo sa malaking screen. Ang kanyang luha ay humalos sa tubig-ulan. At sumigaw ng may kirot. Yasi, anak, nagugutom ako. Ngunit ang sigaw na iyon ay mabilis na nilamon ng maingay. Natuno ng busina ng sasakyan sa Maynila. Walang sinuman ang nagbigay pansin sa isang baliw na matandang babae na namumulot ng basura. Ang kaibahan sa pagitan ng nakniningning na kaluwalhatian sa itaas at ng maruming putik sa ibaba ay ang pinakamatibay na sagot ng tadhana. Nakatayo si Yasi sa rooftop ng Imperium Tower. Hawak ang isang baso ng red wine. Nakatingin sa lungsod na nagliliwanag. Ang hangin ng gabi ay umaplos sa kanyang buhok. Nagdadala ng pakiramdam ng ganap na kalayaan. Lumapit si Attorney Romel, bahagyang yumukod. Chairperson. Lahat ng pamamaraan ng paglilipat ng pagmamay-ari at pagbawi ng ari-arian ay tapos na. Ang Tenofa ay opisyal ng nabura, at si Kiko ay nailipat na sa bilangguan numero 3. Bahagyang tumango si Yasi, at humigop ng red wine. Ang mapait na lasa ay lumipas, nag-iwan ng malalim na tamis. Madalas na inaakalan ng nga tao na ang nga babae. Kapag tinanggal na nila ang kanilang apron at lumabas sa kusina na puno ng amoy mantika, ay magiging walang silbi. Hindi nila naunawaan na minsan, ang mababay ay kusang pumapasok sa kusina na iyon dahil gusto nilang gamitin ang pag-ibig upang maging mapagbigay sa kahinaan ng isang lalaki. Sa sandaling maubos ang pag-ibig na iyon, lumitaw ang pagmamataas, at tatanggalin nila ang apron, isuswat ang baluti, at ipapakita sa buong mundo kung sino talaga ang namamahala sa laro. Malaki ang presyo na binayaran nina Kiko at Aling Nena, ngunit hindi iyon ang malupit na paghiganti ni Yasi, kundi ang batas ng karma. Hindi kailanman nakakalimutan ng karma ang sinuman. Maaring huli itong dumating, ngunit laging kumatok ito sa pintuan kapag ang tao ay pinakamayabang. Magasig ng pagtataksil, at aaning ng kapaitan, tumapa sa damdamin ng iba upang umakyat, at sa huli ay mababali ang buto dahil sa pekeng hagdan na iyon. Ibinaba ni Yasi ang baso ng alak, at ngumiti habang tinitingnan ang tahimik na kalangitan sa gabi. Tapos na ang bagyo, at ang imperyo ni Yasi ay ngayon palang talaga kumikinang.